So, in the introduction that we've heard, today is, besides the fourth Sunday of Easter, what are we celebrating? Introduction nga po doon sa buhay. Wala naman yung graduation sa buhay. Siya, akala ko ako lang inaantok, kayo din pala, hindi mo napakinggan. Sabi doon, today is, siyempre may sambuhay kayo. Sagot na yun. Good Shepherd Sunday and? Ano po yan? World Day of Prayer for Vacation. Vacation ba talaga? Vocation. Sige. Let's talk. May mga anak na po ba kayo? Ako po wala akong anak. Tapos, di ba sisters, sabi nila, may crisis na ng vocation. Kasi even in the Philippines, not many are joining the convent in the seminary. Ano po? No more children. Okay. So, tapos, you are in different parishes here, right? Ano ba ang hinahanap niyong pastor niyo? Yung good shepherd o mabuting pastol o magaling na pare o yung hindi magaling? Sagot! Pogi? Hindi babae. Pogi? Hindi magalang. So, you are looking for a good shepherd, right? Kasi, di ba yung mga pare, shepherd daw. Tapos, what some of you are doing is you go to the other church, tapos, ay, nakakantok yung pare niya, ayoko na. Then you will go to other church looking for a good priest. May ganun ba? Sometimes. But who has a problem here? Is it the priest or the community? Pa? But may mga tukso lang napalabas na. I'm just talking about when the priest is not good. Is it because of the priest? Is it because of the community? Is it because of the church? Let's see. Let's be honest about it. Of course, it's because of the priest. When the priest is lazy, boastful. Anong Tagalog po ng boastful? Akala ko bossy kasi boast. So, but you know when we look about it, sige. Sino po dito yung may anak na teenagers? May anak po kayong lalaki o babae? Ilan po ang anak niyo? May gusto niyo po bang magmamadre o magpapari ang mga anak niyo? Yaw! Sino pa po dito yung may mga anak? Ilan po ang anak niyo? Dalawa. Kung ilang mga taon na po sila? Bakit may panganay pang babae rin? Panganay. Kung sasabihin po ng dalawa niyong anak, babae yung isa, anong tawag sa iyo, mami? Mama, kami po, si kuya po ay papasok ng seminaryo, ako naman po papasok ng kumbento. Ano sasabihin mo po? Nasa kanila naman po kung gusto nila. Hindi, ikaw ang sabi ko. Anong sasabihin mo? Hindi sila. Your feeling. Hindi po Ang halabo naman po ng usapan natin. Ano yung sasabihin mo? Hindi yung... Nagsabi na nga sa iyo ibig sabihin may stand na sila. Tapos sasabihin mo pa, bahala sila. Bahala na nga And what I am asking is your feeling. How do you feel about it? Masaya lang po kasi yun po yung gusto nila. Ay, gano'n na naman. Hindi po. Hindi po yung safe answer. Sino pa po yung may mga anak dito? Sige po. Kayo po ang nakita ko. Ano ang pangalan niyo po? Stella. Hindi mo ba alam na ikaw ay star, Stella?
Star ka, di ba? Starry Night. Gano'n na katatanda mga anak mo? Kaysa 10 years old, lalaki babae. Sabi niya, magmamadali raw siya. Anong sasabihin mo? Bakit okay? Makakatulong din sa mga tao. Why I'm asking like that? Because you all want to have good nuns and priests, but you are not so willing to donate your children to the church. But not only that, ang simbahan kasi, di ba, bibinyagan lang pagkatapos noon hanggang sa bumalik ulit para sa ibang kumpisal. Kayo ang katikista ng inyong mga anak. And it has big implication because if you are not coming to church as family or somebody is bringing the kids to the church, the kid will not be having idea of what's going on in the church. Alam niyo po ba, ang pamilya namin ay member kami ng KBL. Alam niyo yung KBL, di ba? Kasal, binyag, libing. Pupunta lang sa simbahan kapag ka may kasal, binyag, libing. Tapos, you can just imagine, because this is vocation day na po. When I told my parents, sabi ko, papasok ako ng seminaryo. Tapos, yung panganay kong kapatid, I am the seventh child, yung panganay na kapatid namin, kasi parang 16 or 15 years old ako nung nagsabi, I cannot go alone to the seminary. Somebody has to accompany me. Kasi minor daw. Habang nakasakay kami sa bus, my sister was scolding me. Dinamay mo pa ako sa kalupuhan mo. Pahirap ka sa buhay. Because I told them I would like to enter the seminary, but not to become a priest. I just would like to enter, to know myself. So, paano ang yung decision ko ay papasok ng seminary at magiging pare? Ay KBL nga kami. Siguro, my decision will be different if my family was very active in the church. So I was in the seminary for almost 4 years. Then I left. Tapos nagtrabaho. After 2 years na magtrabaho, I think that experience in the seminary and while I was teaching helped me realize something. That vocation. So, masilimot yung paghanap ko ng vocation ko because I don't have that support from the family. Pero, nung nasa seminaryo na ako, nung sabing lalabas na ako, ayaw nila, dahil nasa seminaryo na raw ako, ituloy na lang. E di sabi ko, hindi kayo magtuloy, kayo pumasok doon. Basta ako lalabas na. Parosa, paayaw-ayaw, tapos nung pumasok na, ayaw nang payagang lumabas. What I'm saying is that there is crisis in vocation because there is crisis in family. Because the problem here is that you would like to have a good priest, a good pastor, a good shepherd. But you are not considering your own children, to train your own children. You are not considering the close members of your family. Tapos galit kayo sa mga pare na ipapatulog sa inyo, sa mga madre ng mga masusungit. Kasalanan natin lahat. Kasalanan ng community. So, the celebration of this Good Shepherd Sunday, the prayer for vocation, is for all of us to realize that we have the duty, not just to pray, but to care. Halimbawa po, isang linggo pa po lang akong parish priest ng St. Christopher's. Isang linggo pa lang.
Gano'n ba katagal yung isang linggo? Ilang araw po yung 7 days? Ah? 7 days pa lang. Ano po? Pero, sabi kong ganyan, sana, I really would like to become a good pastor to them, a good shepherd. Pero, pagka ang mga parishioners ay pasaway, ano ka magiging good shepherd, di ba? If you would like to have good shepherd, dapat mabuti ka rin sheep, mabuting parishioner. Ano? Ang dami-dami, di ba? 199, umalis yung isa. Kung saan-saan naglamierda, hahanapin. Eh syempre, pag nawala na yung nagbabantay dun sa 99, hindi na rin nag-behave, hindi na nating problema, di ba? Tapos, paano ba talaga yung pagiging mabuting pastor? Kininto ko kanina na sa atin naman walang tupa, di ba? Nung lumalaki ako, ang tatay ko may alagang kambing, kalabaw, baka, aso, manok, at saka mga pato. Pero pagka Sabado at Linggo, ang isa sa mga trabahong naka-assign sa akin ay kukunin yung kalabaw at dadalhin sa ilog. Yung baka walang problema kahit mainit. Pero yung kalabaw, pag 10 o'clock na at mainit na, 9, sabi ng kalabaw. Tapos, anong gagawin namin? Sasakyan yung kalabaw at dadalhin sa ilog. Pag naligo na sa ilog yung kalabaw, niligo na rin ako. Nakaranas po ba kayo ng ganyan? Nakaranas kayo maging kalabaw? Ganon? Maligong kasama ng kalabaw pala. Akala ko maging kalabaw na. So, yun yung idea ko ng pagiging pastol. Na kailangan alagaan ko yung kalabaw. Kasi pag hindi inalagaan, pag hindi dinala sa magandang damuhan, kung hindi dadalhin sa tubig on time, ay mamamatay yung kalabaw. So, tapos, ayoko rin yung kalabaw na nag-aaway sila, ang tatapang ano. So, sabi kong ganyan sa tatay, iikwa na yan, ibukod na yan, kasi pag may mga dalawang mga lalaking kalabaw, palagi na lang silang nag-aaway. Nakakatakot kaya yun, nakakamatay, di ba? Tapos, kailangan maayos din yung mga kalabaw. Ito yung idea ko lang na pwede ka rin maging mabuting pastol kung yung mga pinapastol mo ay nakikipag-cooperate din, nagdadasal. So, dalawang point yung sabi ko, ano? Yung una, para magkaroon, panalangin niyo yung inyong mga anak, mga apo, mga pamangkin, na pumasok ng seminaryo o ng kumbento. Tapos siguraduhin nyo, piliin nyo yung pinakamagagaling at pinakamagaganda. Kasi sasabihin, hoy, ang talino pa naman, sister o father, bakit ka pumasok ng kumbento? Sayang naman. Sana nag-doktor ka na lang o kaya nag-lawyer ka na lang. Tapos galit kayo sa mga bobong madre at pare. Anong klase yan? Ay, ang ganda-ganda mo sister, ang gwapo-gwapo mo father. Bakit ka nagpare? Sayang. Bakit kayo nagtatawa? Okay. So, yung muna, katulad ng sabi ko, pagdasal at encourage yung mga kabataan, yung mga anak nyo na magpare o magmadre. Yun yung una. Dalawa, kung wala kayong anak, kung katulad ko na balo, ipagdasal ang inyong mga pastors, ang inyong mga madre, na sana ay magkaroon ng sapat na pasensya, sapat na pangangalaga, maging mabait, ano nga sabi niyo, hindi boastful. Ano ba ano ba yung kabaliktaran ng boastful? Boastless? O boneless? Boneless na lang ano? So, ipagdasal para. Tapos, ito na yan, last na to. Yung trabaho nyo, di ba, sabi nyo,
Anong pinagdiriwang natin din ngayon? Graduation. Okay? Kasi sabihin na natin yung graduation. Graduation ninyo. Ano po? Yung mga shepherd noong unang panahon po, lalo na yung mga Bedouins, yung inilalakad nila yung kanilang mga tupa, tapos sa gabi, delikado, kasi may mga magnanakaw, tapos may mga may ilak, may mga wolf, or may kung ano-ano na pwedeng kumain. So ang ginagawa nila sa isang inclusion na ganito, dito tumatayo yung mga pastol para bago dumating yung magnanakaw o kung sino, magigising sila at mababantayan nila. Anong ibig sabihin nito? Kayo po, sa inyong mga alagaan, ay magiging pastol din kayo. Ano po? Magiging mabubuting pastol. Nung panahon po ni Jesus Christ, actually yung mga pastol, hindi naman talaga sila hindi gusto ng mga tao yung trabaho na yun. Kasi palaging nasa ilang, syempre walang ligo, medyo maamoy-amoy, mga ganyan, ano po. Pero kahit hindi sila gusto ng mga tao, sino yung unang nagbalita at unang nagpunta ng ipanganak si Jesus? Pastor, pastor. Ano po? Anong ibig sabihin nito? Hindi madali yung trabaho nyo. Minsan nga, kailangan nyo magpunas ng wet po. Di po? So, hindi madali, pero nasa Diyos, ang Diyos ay sumasa inyo. Okay po? Yung mga laga kayo sa mga taong hindi na kayang pangalagaan ng sarili, ay isang napaka-banal at napakadakilang profession. And you always have to remember that. And you are becoming good shepherd in the life of that person, even in the life ng buong family. Lagi niyo pong tatandaan yan. At ako naman, masyadong madaldal, tahimik na.